Huwag akalain, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga taong hindi nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagpaliban namin sa kanilang kaparusahan ay makakabuti sa kanilang mga sarili. Anong ibig sabihin? Huwag nilang isipin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang paghaba ng kanilang buhay dito sa mundo ay makakabuti sa kanilang sarili. Kundi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may dalawang badu na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at ang sabi ng isa sa kanila, faqala ahaduhuma, ya Rasulullah, o ikaw mensahero, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayyun nasi khairun? Sino nga ba, ya Rasulullah, ang pinakamainam sa mga tao? Masya Allah. Isang napakagandang katanungan mula sa isang badu. Sapagkat nais nilang malaman kung sino nga bang pinakamainam na tao sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, tuba liman tala umruhu wa hasanu amaluh. Ang pinakamainam sa mga tao, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kung sino man ika ang humaba ang kaniyang buhay dito sa mundo at sa paghaba ng kaniyang buhay dito sa mundo ay wahasanu amaluhu, naging mabuti mainam ang kaniyang gawain. Sabi ng mga ulama natin, kasama si Sheikh Uthaymin rahimahullah wa ta'ala, ang sabi nila, ang paghaba ng buhay ng isang tao dito sa mundo ay maaring makabuti sa kanya at maaring makakasama sa kanya. Sa paanong paraan? Kung humaba ang iyong buhay dito sa mundo, kung inabutan mo ang iyong katandaan at hindi kumupas ang iyong ibada, kundi mas lalong umangat ang iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakakabuti sa kanya ang kanyang paghaba ng kanyang buhay, ang kanyang katandaan. Subalit sabi ng mga ulama natin, kapag ang isang tao ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang buhay dito sa mundo, at kulang ang kanyang ibada, hindi niya ito ginasto sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakakabuti sa kanya ang paghaba ng kanyang buhay. Hindi nakakabuti sa kanyang katandaan. Bakit? Kabilang sa itatanong sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay dito sa mundo. Pagdating sa kabilang buhay, tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, saan mo ginastos ang buhay mo na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo? May mga tao na umabot ng 70 years dito sa mundo. Pero kung tatanungin mo, kumusta ang ibada mo? Kumusta ang sala mo nung ikaw nasa mundo? Kumusta ang fasting mo? Kumusta ang pananaliksik mo sa Islam? Kumusta ang pagiging mabait mo, mabuti mo sa iyong kapwa? Kumusta ang pakikitungo mo sa iyong mga magulang? Lahat ng mga yun ay tatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng mga ulama natin, maaring makakabuti sa isang tao at makakasama sa isang tao ang paghaba ng kanyang buhay depende sa kanyang pananampalataya. Kung ikaw ay isang mabuting tao, hindi masama sa isang tao na ipagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, naway pahabain mo ang aking buhay sa pagsunod sa iyo at huwag mo kong patayin hanggat hindi ako makapagbalik loob sa iyo. Walang masama sa pagdudua o pananalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung ang isang tao, ang dalangin niya, ang dua niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pahabayan mo ang aking buhay para makamit ko ang aking mga pangarap, ang aking ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas, ang aking ambisyon na makapag-asawa ng 4, ang aking ambisyon na maging mayaman, ay hindi mabuti sa isang tao. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Huwag akalain, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga taong hindi nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagpaliban namin sa kanilang kaparusahan ay makakabuti sa kanilang mga sarili. Anong ibig sabihin? Huwag nilang isipin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang paghaba ng kanilang buhay dito sa mundo ay makakabuti sa kanilang sarili. Kundi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama numli lahum liyazdadu ithma. Sapagkat ipinagkaloob namin o pinagpaliban namin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ang kanilang kaparusahan. Ibig sabihin, pinahaba namin ang kanilang buhay sa mundo nang sa gayon ay upang madagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. At pagkatapos nila magawa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kasalanan na yun, walahum azabun muhim, nasa kanila ang kahiyahiyang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang patunay ng mga kapatid na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang inaakala ng mga tao na yun na naghahangad sila sa makamundong bagay, nagdudua sila na pahabay nawa sa kanilang buhay na walang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang akala nila ay makakabuti sa kanila yung kanilang dalangin o ang kanyang paghaba ng buhay dito sa mundo, kundi mas lalong kapahamakan ang kanyang malala sa pagdating sa kabilang buhay. Yan ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi naman ng isang badu, wa qala al-akhar, ang sabi ng isang badu sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali khairun ya Rasulullah. Sinagot mo kung sinang pinakamainam sa mga tao. Pangalawang tanong, ya Rasulullah, ano nga ba ang gawain na pinakamainam kay Allah subhanahu wa ta'ala? Napakaganda ng tanong. Unang tanong kung sinong pinakamainam na tao. Pangalawang tanong, ano ang pinakamagandang gawain ng isang tao na matatawag siyang tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an tufarikad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Ang pinakamainam na gawain ng tao dito sa mundo ay ang isang tao na lilisanin niya ang dunya, ang mundo, na ang kanyang dila ay nabasa sa zikr niya, sa pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pinakamainam na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao na bago niya lisanin ang mundo, bago bawiin niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay, ay nabasa ang kanyang dila sa ginagawa niyang mga dhikr, pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung klase ng tao na tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang dila ay nananatili silang nagdidikir, nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa sila ay bawian ng buhay. Ganun ang kanilang gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay gumagawa ng dhikr. Tunay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira. O kayong tunay na nanampalataya, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng madalas na pag-aalala o maraming pag-aalala sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, kapag ikaw ay nag-aangkin ay isa kang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kautusan sa atin na dapat na maging madalas ang dhikr natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa dila natin ay palaging basa ang dila natin sa ginagawa natin dhikr. Lahat ng dhikr, mabuting gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay matatawag na dhikr natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin mga kapatid, itong dila natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw, sa pananalita natin ay magiging katanungan din ito sa atin pagdating sa araw ng pag-uhukom. Itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang maraming lumabas sa bibig natin. Masama ba, kabutihan, o dhikr kay Allah subhanahu wa ta'ala? At tiyak na hindi tayo makakaligtas pagdating sa araw ng pag-uhukom sapagkat ito ay sasagutin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamalaking aral dito mga kapatid, dito sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nararapat sa atin na ayusin natin ang ating mga amal, ang ating mga gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iangat natin sa mismo sa sarili natin ang ating iman. Kasi ang nakakalungkot na nangyayari, maraming mga tao na nagiging makadiyos sila noong sila ay nasa kanilang kabataan. Kapag nung sila ay nasa murang edad pa lang, maraming ganun na nangyayari mga kapatid. Nung bata pa siya, nung binata pa siya, ay makadiyos siya sapagkat hindi siya nalilipasan ng sala. Pero ang nakakalungkot, nung dumating na sa kanyang katandaan, mas lalo siyang naging makasalan at hindi na siya nagsasala. Ang mainam sa buhay natin dito sa mundo, kung tayo man ay naging makasalanan noong tayo ay binata, bawiin natin sa ating katandaan. Mas maganda na mangyari sa atin na yung huling buhay natin, yun yung aayusin natin. Sapagkat sinasabi ng mga ulama natin, kasama sa binabasihan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung huling buhay ng tao. Yung huling buhay mo dito sa mundo. Nung pag umabot ka sa iyong katandaan,
Yun ang pinaka-inaayos natin dito sa mundo. Alagaan natin yung nalalabing buhay natin dito sa mundo, mga kapatid. Kasi isa yan sa pinaka-ginajudge sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang ipinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala doon ay kung paano tayo magkaroon ng tinatawag na tauba, ang pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano man tayo makasalanan sa Kanya, subalit ang huling buhay natin ay ginamit natin sa pagbabalik loob sa Kanya, paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Kanya, tunay na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na yun. Subalit ang nakakalungkot, mga kapatid, ay gumawa tayo ng samut-saring kasalanan nung tayo ay binata, at sa huling buhay natin dito sa mundo, huling yugto ng ating buhay sa ating katandaan, ay hindi tayo nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na malalasak niya ang kaparusahan, ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala.